Nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping Araw ng Mga Puso. Kaya naman yes, friend, alam kong sa mga oras na ito, wala kang ka-BB Time, kaya nakikinig ka ng radyo. Oh, kawawa naman yarn. Okay lang yan, karamay mo ako ha. Kaya nga ito ako, nagtatrabaho para sa'yo. Para may karamay ka sa araw na to. Pare-parehas na mga bigo, pare-parehas na mga single, walang kabiyak ang puso. O, diba? Kaya ako muna ang kasama mo bago at hanggang sa matapos ang araw ng mga puso. Pero kung may kasama ka at may kasalukuyan kayong kalabing-labing, ay, yabang naman yon. Okay lang ba sa inyo na ako yung background ninyo habang nagmimilagro kayo? Kung okay lang naman ako, sige, medyo tatahimik lang ako. Medyo hihinaan ko lang yung boses ko para hindi kayo madistract. Bahala kayo dyan. Ay, so anyways mga yes friend, kanina nga ay napakinggan natin ang sulat na ipinadala sa atin ni Arthur para sa kanyang ex na si Hana, na kalaunan ay nakabalikan niya sa araw ng mga puso. Ay, pwede pala yun, no? Na yung ex mo, sa bagay, ilang buwan lang naman sila nagkahiwalay, pero diba, who knows? And who would have thought na itong ex ni Arthur ay makakabalikan niya mismo sa araw ng mga puso, and voila, nabuntis si Hana. Ay, yung tipong nagpalitan sila ng flower, diba? Si Arthur, binigyan niya ng bulaklak itong si Hana. Tapos si Hana, ibinigay niya ang bulaklak niya kay Arthur. And yun na, diba? Nagka-baby sila. Diba? Yan sinasabi ko eh. Minsan kapag masyadong agresibo, may nabubuo. Yan. At okay lang naman yun, no? Wala namang masama dyan. Lalo na't pinanindigan naman nilang dalawa. Wala naman silang pinagsisisihan. In fact, tinuturing pa nga nilang pundasyon ng kanilang relasyon, yung baby na nabuo nila, na bunga ng kanilang ipinagpatuloy na pagmamahalan. Yes, next naman na justify ang kanilang pagbabalikan. O, diba? Kasi pwede rin naman, diba? Wala naman ding masama kung magiging sila ulit, kasi number one, wala pa naman silang bagong jowa, wala pa naman silang bagong karelasyon. Number two, sabi nga nitong si Arthur, mababaw lang naman yung pinag-awayan nila at naging dahilan ng kanilang hiwalayan. At number three, sila talaga diba? Mahal pa naman nila ang isa't isa. So go for it. Why not? Kaya aminin mo ikaw. Sige, aamin na rin ako. Aminin na natin na naiinggit tayo. Aminin na natin na nakakainggit talaga yung mga tao na may kapartner sa araw na to, diba? Pero wala tayong magagawa, nandito na tayo. Ngayong taon, tanggapin at harapin na lang natin yung katotohanan na wala pa rin tayong kabiyak ng puso sa araw na to. Matatapos na lang yung araw na to, wala pa rin humabol talaga. Wala man lang nagbigay ng bulaklak o tsokolate, wala man lang pagbibigyan ng bulaklak at tsokolate. Wala talaga. Pero isipin na lang natin, at least nakatipid tayo sa pera, diba? Tanggapin na lang natin. Hayaan na natin. Patapos na rin naman yung araw na to. Yes! Diba? 11:33 na. Yan ang oras natin. And finally, maya-maya lang, February 15, araw na ng mga puso para sa may mga kalaguyo. Yan, diba? Yan ang hinihintay ng iilan sa ating mga yes friend. Araw ng mga puso para sa mga may kalaguyo. Oo. Kung hindi February 15, baka nauna na sila nag-celebrate tong February 13.
Go mga be, galingan nyo sa pagtatago. Bahala kayo dyan. At syempre, bukod sa ito ay araw ng mga puso bago matapos ang araw na ito, no? Ngayon rin po ay ipinagdiriwang ang araw ng mga bastos. Sinasabi ko sa'yo, araw ng mga sugatan ang puso. Diba? Para sa kanila rin yung araw na to. Diba? Hindi ko alam kung anong naging dahilan kung bakit sugatan niyang puso mong yan. Pero siguro ito na rin yung araw na inilaan para sa'yo para i-refresh, diba? Yung minsang nasugatang mong puso, diba? Para pagalingin, paghilumin yung puso mong minsang nasaktan at nasugatan, diba? Kung anumang dahilan kung bakit ka single, iniwan ka, or sa pag-ibig ay hindi ka na naniniwala, ay, wag naman ganon. Grabe ka naman, be. Ang masasabi ko lang, wag kang mawalan ng pag-asa. Malay mo, di ba, next year, sa kaparehong araw ngayon, meron ka ng katabi. Ay, meron ka ng kalabing-labing. Hindi ka na magsusuot mag-isa ng couple shirt. Or, di ba, may ka-date ka na. O, kaya kapit lang. Sa ngayon, mainggit ka muna, tapos matulog ka ng maaga. Siya mga yes friend, uwian na ate kuya, check out na. Check out na kayo dyan, tama na kayo dyan, may papalit pa, may naghihintay pa sa lobby. Punta ka na dun sa isa mong jowa. Charot. Sa mga yes friend natin na pauwi na galing sa date, mag-ingat-ingat po kayo. Sa November po ay balitaan nyo ako kung magiging ninong ba ako nung nabuo yung produkto. Si ate kinabahan. Baka next month di na siya datnan. Diba? Bahala ka dyan. Ano't ano pa man yan, ano't pa naman ang kahinatnan ng inyong ginawa ngayong araw, tandaan mo na lang na yan ay product of love. Made in Hotel na Pula. Diba? Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo ang BB niya sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado mula 2 p.m. to 6 p.m. Makakasama niyo po ako para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Good night, baby! Mwah, mwah.